Paano mo ba ipaglalaban ang isang pag-ibig na ang tingin ng karamihan ay hindi naman tama? Paano kung para sa iyo ay tama ang nararamdaman nyo para sa isa't isa? Pero ang para sa iba ay isang malaking kagaguhan at isang malaking bawal na relasyon ang inyong pinagsasaluhan. Dear Mama Mia, 11:00 na noon ng gabi, Abril noon, at tulad ng inaasahan, maalinsangan ang hanging dumarampi sa aming mga pisnging halos magkadikit na. Sinasabayan ng init ng panahon, ang init ng aming halikang dalawa. Halik na hindi namin alam kung huli na ba o nasa gitna pa. Alam naming mali, alam naming hindi tama, pero wala kaming magawa at hindi namin mapigil ang aming nararamdaman. Hindi magawang pigilan ng aming konsensya ang malaking pagmamahalan na nararamdaman namin para sa isa't isa. Habang naghahalikan kami, ay nakahawak ako sa kanyang leeg at siya naman ay sa aking bewang. Di na namin alintana ang nasa paligid namin. Wala na kaming ibang nakikita dahil kapwa kami nakapikit habang ninanamnam namin ang sarap at tamis ng halik na yon. Walang nakikita kundi ang nararamdaman namin. Walang nakikitang masama sa aming mga ginagawa. Pero sana minulat namin kahit panandalian lamang ang aming mga mata para makita namin kung sino ang taong kanina pa nakamasid sa aming ginagawa. Malamang di siya nasaktan sa kanyang nakikita. Dahil nung oras na tumigil kami sa aming halikan at minulat na sa wakas ang aming mga mata, ay tumambad sa amin ang kanyang asawa. Ako nga pala si Tony at ito po ang kwento ng pakikiapid ko. Mama Mia, 10 years old lamang kaming pareho ni Hector nung maging matalik kaming magkaibigan. Hindi naman imposibleng maging magkaibigan kaming dalawa dahil magkadikit lamang ang aming mga bahay. Kaya naman anumang oras ay nakakasama ko siya lalo na tuwing walang klase o tuwing summer vacation. Naaalala ko pa, nung mga bata kami, wala kaming naging ibang kaibigan kundi ang isa't isa. Walang gustong makipagkaibigan sa amin. Pareho raw kaming mga weirdos. Walang nakakaunawa sa aming dalawa kahit pilitin naming makibagay sa kanila. Kaya naman, kibit balikat na lang naming tinanggap na siguro nga sa buong buhay namin, kaming dalawa lang ang magiging magkaibigan. At sapat na yun dahil kami lang naman talaga yung nagkakaintindihang dalawa. Mula elementarya hanggang sekundarya, kami lang talagang dalawang magkasama. Ang pinakamahirap na parte ng aming kabataan ay nakuha namin nung kami ay nasa high school, Mama Mia. Madalas kaming nabubuli noon sa klase, lalo na nung mga kapwa namin babae, mga kapwa namin lalaki. Ang lalamya raw namin, bakit daw hindi na lang kami sumama sa mga babae at bumili na ng make-up sa araw ng linggo. Wag raw kaming magpolo at slacks dahil mas magiging komportable kami sa pagsusuot ng palda. Inaabangan pa kami ng mga kaklase naming lalaki na makalabas ng gate ng school para pabaunan pa kami ng pangangantsaw bago kami makauwi ng bahay. Lahat yan ay araw-araw naming iniinda. At sa araw-araw ay nakasanayan na lang namin yon. Mabuti na lang at pareho namang malawak ang aming pangunawa
at hindi kami mapagpatol sa mga ganitong pambubuli. Hindi ko nga alam paano namin nalagpasan ang 4 na taon sa high school na hindi man lang nakipagsuntukan para ipaglaban ang aming mga sarili. Siguro kasi Mama Mia, kilala namin ng isa't isa at kilala rin namin ang aming mga sarili higit pa sa mga bully na to. Kaya kampante kami at hindi na namin kailangang ipagsigawan o ipangalandakan ang aming pagkatao. Mama Mia, isang araw ay napapansin kong parang tahimik ang best friend kong si Hector. Kaya naman, tinanong ko siya kung bakit tahimik siya gayong kanina pa ako daldal ng daldal sa kanya tungkol sa nabasa kong comics. Humihingi siya sa akin ng pasensya dahil hanggang sa mga oras na yon ay naiisip pa rin daw niya ang pang-aasar sa amin ng crush niya. Ang sabi niya, okay lang daw nung mga lalaki ang nang-aasar sa amin. Pero iba daw ang naging dating sa kanya nung ang kanyang crush na ang nagsabi na mga bakla kaming dalawa. Ayos lang naman daw kung ano ang itawag sa amin ng mga bully naming mga lalaki. Pero ibang usapan na raw kapag yung crush na niyang nang asar. Kaya tinanong ko siya kung bakit hindi pa niya ligawan yung crush niya. Sabi niya, paano niya raw liligawan yon? Sa reputasyon pa lang daw na meron kaming dalawa sa school, sa tingin niya ay hindi talaga siya magkakaroon ng pag-asa. Alam niyang tatawanan lang siya nito. Sabi ko naman sa kanya ay hindi niya malalaman yon hanggat hindi niya susubukan. Mama Mia, sabi niya sa akin, madali raw para sa akin na sabihin ng ganon dahil hindi naman daw ako ang nagkaroon ng crush. Pero sinabi ko na may crush din ako sa kabilang section. First year pa lang kami ay crush ko na ang babaeng yon. Tinanong pa niya ako kung bakit hindi ko sinasabi sa kanya na may crush na pala ako. Ang sabi ko, ayokong makadagdag sa isipin niya. Palagi niya kasing bukang bibig ang kanyang crush kaya paano ko maisingit sa usapan ng crush ko. Tumawa na lang siya at ang sabi niya ay napakabobo namin pagdating sa mga babae. Tinanong pa niya ako kung ano ba raw ang problema naming dalawa. Sabi ko, ay wala naman siguro. Siguro ay nawalan lang talaga kami ng kumpiyansa sa aming mga sarili dahil sa mga kaklase naming nambubuli. Ang sabi pa niya ay baka hindi raw kami magkasyota o mas malala ay baka hindi raw kami magkaroon ng asawa kung laging ganito raw ang tingin sa amin ng mga tao. Ang sabi ko ay antayin na lang namin na magtapos kami ng high school at baka kapag simula kami ng bagong buhay sa kolehiyo. Doon na lang namin patunayan na totoong mga lalaki kami at babae ang mga gusto namin. Kaya yun na nga ang nangyari, Mama Mia. Matapos naming makagraduate ng high school ay sabik na sabik kaming dalawang i-reset ang pagkakakilala sa amin ng mga tao. Panibago kaming mga tao pagdating sa kolehiyo. Pareho kami ng kursong kinuha ni Hector. Pareho kaming nag-accountancy. Ako ang nagsabi sa kanya dahil sabi ko malaki ang sahod kapag naging certified public accountant ka na. Pumayag siya kahit alanganin at kahit hindi man niya iyon pangarap. Kahit alam naman niyang hindi siya magaling sa math, Mama Mia. Pumayag siya kasi natatakot siya na kapag ibang kurso ang kukunin niya ay wala siyang maging kaibigan. Andun pa rin talaga ang takot sa kanya ng aming naging kabataan. Kahit ako din naman, aaminin ko na takot rin naman ako. Kaya mas magandang magsama na lang kami sa iisang kurso para siguradong may malalapitan kami. Pero nagulat kami dahil nung nagkolehiyo kami ay iba ang naging trato sa amin ng mga tao. Hindi kami itinaboy. Hindi rin kami basta-bastang hinusgahan. Nilapitan kami
at kinakausap. Sa kolehiyo lang pala namin makukuha ang totoong pagtanggap mula sa iba. Mama Mia, tulad nga ng pinangako namin sa aming mga sarili, sa kolehiyo namin balak humanap ng mga nobya. Dito na kami kampante mula nung naramdaman namin ang mainit na pagtanggap sa amin ng mga taong hindi mapanghusga. Nakatulong ang pagtanggap na yon sa aming kumpiyansa sa sarili, lalong-lalo na kay Hector. Third year college kami nung makilala niya si Lilian, taga-ibang kurso. Napataan niya ito sa kantin at mula noon ay sinundan-sundan na niya hanggang sa makilala na nga niya ito. Dahil doon ay naging bihira na kaming magsama ni Hector. Dahil lagi niyang kasama si Lilian at nauunawaan ko naman siya, Mama Mia. Kahit naman siguro ako kapag nagkaunang nobya na, dun ko rin ibubuhos ang atensyon at oras ko. Kaya naman hinayaan ko na lang ang matalik kong kaibigan. Mukha naman siyang masaya. Hanggang isang araw ay lumapit siya sa akin para sabihing sila na ngang dalawa ni Lilian. Masayang masaya siya at ramdam kong umiibig talaga ang best friend ko, Mama Mia. Nakaramdam tuloy ako ng inggit dahil akala ko ay ako ang unang makakahanap ng girlfriend sa aming dalawa. Ang dami kong plano, pero si Hector pa pala ang makakauna. Wala kasi akong mahanap na tipo ko. Kahit sabihing maraming magaganda sa university namin, pero pakiramdam ko ay may kulang at nakadagdag pa syempre ang pagiging busy ko sa school. Kaya ayon, hindi talaga ako nakahanap ng tsansa para makahanap ng nobya. Pero ayos lang naman sa akin. Ang importante ay may isang nakatupad nung plano namin. At yun nga ay ang best friend kong si Hector. Nasa kalagitnaan na ng SEM noon nung lapitan ako ni Hector, Mama Mia. Balisa siya at halatang hindi mapalagay. Halatang halata sa mukha niya na hindi niya alam ang gagawin. At hindi niya rin alam kung papaano ba sasabihin sa akin ang dinadala niya. Alam kong may problema siya, lalo na't namumutla pa siya. Inaya ko siya sa library para makalma siya ng katahimikan doon. Sa loob ng 30 minutos ay hindi talaga siya nagsasalita. Hinayaan ko lang siya, Mama Mia, at nagbabasa na lang ako ng libro. Hanggang sa makayanan na niyang magsabi at nang maayos na siya ay umami na siya ng problema niya sa akin. Nabuntis niya pala ang girlfriend niya. Kahit ako ay nabigla at natakot para sa kanya. Hindi pa siya tapos ng kaniyang pag-aaral at ilang buwan pa lang silang magkarelasyon ng kaniyang nobya. Halos maiyak na siya dahil hindi pa nga niya nasosolusyonan ang kaniyang problema ay may mga bagsak pa siyang grado. Tapos ito pa at dadagdag na naman na magiging ama na siya. Ang dami niyang sinabi dahil sa takot. Gusto niyang takasan at takbuhan si Lilian. Gusto niyang umalis at magpakalayo-layo. Kumbinsido na siya sa mga plano niya. Pero hinarang ko ang lahat ng yon dahil alam kong natatakot lang siya. Tutulungan ko siyang harapin ang kaniyang mga problema. Kaibigan niya ako at maaasahan niya ang tulong ko. Nilapit na namin sa mga magulang niya ang kaniyang problema. Sinimulan namin sa kaniyang pag-aaral hanggang sa balitang magiging ama na siya. Normal talaga na naggalit ang kaniyang mga magulang. Nasigawan siya. Malamang nagkamali siya at nadismaya ang mga ito. Pero lumipas din naman yon, Mama Mia. Makalipas ang ilang minuto ay hinanapan na nila ng parehong solusyon ang mga problema ni Hector. Pinakilala ni Hector ang kaniyang nobya sa kaniyang pamilya kasama ang mga magulang ng babae. Nag-usap ang dalawang panig at sa huli ay nakabuo sila ng isang desisyon. Pansamantalang titigil muna sa pag-aaral ang dalawa
para makapag-focus sa pagiging mag-asawa nila. Oo, pagiging mag-asawa, Mama Mia, dahil plinano na agad ng kanilang mga magulang na ipakasal sila sa lalong madaling panahon. At nangyari nga ito 2 buwan matapos ang pag-uusap na yon. Congrats pare! May asawa ka na, magiging ama ka pa. Bati ko kay Hector. Nagpasalamat siya sa akin at ang sabi niya ay medyo nalulula pa raw siya sa mga nangyayari. Biniro ko na lang siya at sinabi kong naunahan pa niya ako. Nag-second emotion naman siya sa sinabi ko dahil akala din daw niya ay ako ang unang magkakaroon ng karelasyon sa aming dalawa. Tinanong ko siya kung may pagsisisi ba siya. Sabi niya, meron naman daw. Sino ba naman kasi ang gustong mag-asawa ng maaga? Marami pa raw siyang hindi natitikman sa buhay. Marami pa raw siyang gustong gawin. Pero nangyari na raw ang nangyari at wala na rin daw siyang magagawa kundi tanggapin ang lahat. Sabi ko ay magagawa pa rin naman niyang bumalik sa kanyang pag-aaral. Ang sabi niya ay mukhang negative na raw dahil ayaw na raw din niyang mag-aral. Hindi raw para sa kanyang pag-aaral lalo pat napakabano daw niya pagdating sa accountancy. Bobo daw kasi talaga siya pagdating sa math. Kinumbinsi ko pa siya at ang sabi ko ay napag-aaralan naman ang lahat. Pero kumbinsido na siya na magpo-focus na lang muna siya sa pagiging ama. Maghahanap na lang daw siya ng trabaho. Sigurado din naman daw siya na may tatanggap sa kanya kasi nakatapak naman siya hanggang sa 3 antas sa kolehiyo. Tinanong ko siya kung alam na ba ng asawa niya ang kanyang plano. Sabi niya ay tsaka na lang niya sasabihin kapag nanganak na ito dahil ayaw niyang ma-stress ang kanyang misis. Tinanong pa niya ako kung kailan ba raw ako hahabol sa pagpapakasal tulad niya. Sabi ko ay hindi pa ako handang mag-asawa. Sabi niya hindi naman daw pag-aasawa ang tinutukoy niya kundi nobya. Tinawanan ko na lang siya at sinabihan kong delikado at baka makabuntis rin ako katulad niya. Tumawa din siya at ang sabi ay hindi naman daw namin pwede naman daw na hindi namin gawin ang isang bagay na makakapagpabuntis sa magiging nobya ko. Wag raw akong gumaya sa kanya na masyadong na-curious at nanabik sa bagay na yon. Sabi ko, pag-aaral na lang muna ang aatupagin ko. Pag-aaral muna. Yun ang sabi ko. Masyado kong prioritize ang pag-aaral ko na nakalimutan ko nang maghanap ng magiging karelasyon, Mama Mia. Sabi ko, tsaka na siguro kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Panigurado, mas marami akong mabibingwit dahil professional na ako pag nagkataon. Pero hindi yun nangyari, Mama Mia. Kasi kahit nakagraduate na ako at nakahanap na ng matinong trabaho, ay wala pa ring makapukaw ng atensyon ko. Inggit na nga ako kina Hector na nakadalawa na ng anak. Samantalang ako ay panay trabaho pa rin. Tuwing Valentine's Day, ay nag-OT ako palagi. Tuwing may ibang mahalagang okasyon ay wala akong ibang inaasahan kundi ang trabaho at ang extra pay. Yun lang. Hanggang sa umabot na ako sa edad na 30. 1 taon na lang at babay na ako sa kalendaryo. Pero wala pa rin, Mama Mia. May problema ba sa akin? May mga nagpaparamdam naman ng mga babae. Pero bakit hindi ko maramdaman na handa na akong pumasok sa isang relasyon? Dahil nga sa pagiging single ko pa rin ay nabahala na ang best friend kong si Hector at ang asawa niyang si Lilian. Lihim na pala silang naghahanap ng babaeng ipapares sa akin. Kaya pala panay ang tanong sa akin ni Lilian sa mga bagay na gusto at ayaw ko. Kung anong klaseng lalaki ako at kung ano ang horoscope ko. Nung una, akala ko gusto lang niya akong kilalanin, pero nung nakakaamoy na ako ay umami na silang pareho.
Hiyang-hiya sila na umamin sa akin na may listahan na sila ng mga babae na irerekomenda nila. Kahit ako ay nahiya sa idea na yon na may kinokontak na silang babae para sa akin. Ganun na ba talaga ako kabano pagdating sa mga babae? Ganun na ba ako mukhang desperado para kailanganin ko pa ng tulong ng mga kaibigan ko? Tumanggi ako sa sinabi nila, Mama Mia. Pride ko rin syempre. Pero panay pa rin ang kumbinsi nila, kaya isang araw ay pumayag na rin ako. Una sa kanilang listahan na sa tingin nila ay makakasundo ko raw ay si Ramona. Katrabaho ni Lilian at kaidaran ko rin. Medyo kabado at alanganin pa ako, pero sa pagkakadescribe nila sa kanya ay parang gusto ko na rin siyang makilala. Naaalala ko pa nung una kaming nagkitang dalawa ni Ramona. Late ako noon ng halos 1 oras dahil sa tindi ng traffic na sinabayan pa ng biglaang pag-ulan. Hindi ko makakalimutan ang itsura ko noon na gusot at basa ang polo na hinaluan pa ng amoy ng pawis at amoy rin ang pawis ng ibang tao na nakadikit ko sa bus. Gulong-gulo ang buhok ko noon. Halos mapamura na ako nung makita ko ang refleksyon ko sa salamin ng bus. Bahala na. Di kung hindi niya ako magustuhan, ayos lang. Sanay na naman akong mag-isa. Pero may parte pa rin sa puso ko na umaasa na sana ay hindi nga siya ma-turn off sa akin. May konting hiling na sana ay matanggap niya ako sa anumang makikita niya sa akin sa unang date naming dalawa. Nang makarating na nga ako sa restaurant na pinag-usapan namin, ay nakita ko na siya sa pinakadulong mesa. Nakapulang blusa siya na tinernuhan niya ng itim na skirt. Galing pang trabaho, halata naman sa heels nito at sa ayos ng kanyang buhok. Naka-ID pa nga siya. Hindi muna ako pumasok dahil sinubukan kong ayusin ang buhok ko at pagpagin ang basa sa polo ko. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aayos noon nung makita ko siyang nakasimangot at akmang tatayo na sana. Alam kong aalis na siya kaya naman nagmadali na akong pumasok para harangin siya. Ramona? Bati ko. Ikaw si Tony? Tanong niya sa akin. Tumango ako, Mama Mia, at ang sabi niya ay paalis na sana raw siya dahil ang akala niya ay iniindyan ko na siya. Humingi ako ng pasensya at sinabi kong sobrang traffic at bigla pang umulan. Sinabi ko rin na may ibibigay sana ako sa kanyang tsokolate pero mukhang nahulog ata sa bus kanina nung nakipagsiksikan ako. Doon ay bigla siyang natawa. Okay lang naman daw dahil hindi naman siya mahilig sa tsokolate. Kaya naman, sinabi ko sa kanya na iti-take note ko yon at sa susunod ay hindi na ako mag-e-effort pa na bumili ng chocolate. Biglang tumaas ang kilay niya. Sa susunod? Tanong niya sa akin. Sa susunod na date natin. Akala ko ay magagalit siya pero tumawa lang siya at sinabi niya kung may next na ba agad. Sabi ko ay pwede na naming simulan ng date para malaman namin kung gusto ba niyang magkaroon ng next date noon. Mama Mia, mabuti na lang talaga at mabait si Ramona. Hindi niya masyadong ininda ang 1 oras kong pagka-late sa date namin. At naging maayos naman ang date namin yon. Panay ang tawa namin dahil marami kaming mga bagay na nakaka-relate sa pinag-usapan naming dalawa. Halos pagtinginan na nga kami ng mga taong nasa ibang mesa dahil hindi na namin makontrol ang lakas ng aming mga boses at tawa. Ang dami-dami naming napag-usapan, mula sa pamilya hanggang sa mapadpad kami sa politika. Ang sarap niyang kausap at ang sarap niyang titigan habang kausap at tumatawa. Napakaganda niya, Mama Mia. Totoo nga at walang halong biro ang sinabi ni Lilian at Hector na maganda si Ramona. Hindi nakakasawa ang kaniyang ganda.
Walang bahid ng makeup ang kanyang mukha at bahagyang makapal ang kanyang itim na kilay na bumagay naman sa malalalim niyang mga mata. Napakaputi rin niya na akala mo ay isang gatas na mula sa karton. Maliit ang kanyang mukha at may isang malalim na biloy sa kanyang kanang pisngi. Ang labi niya ay sobrang nipis na halos mawala kapag tumatawa na siya. Bagay na bagay rin sa kanyang maliit niyang ilong na sapat lang ang tangos. Hindi na namin namalayan ang oras nung araw na yon. Basta tsaka na lang namin nalaman na kailangan na naming umalis nung lapitan na kami ng waiter at sinabing last call na para sa order. Doon na lang kami bumalik sa realidad at nagpasya ng maghuling kape bago umuwi. Hanggang sa paghatid ko sa kanya sa pag-uwi ay hindi natanggal ang ngiti ko sa aking mga labi. Lalo pa, itong lumaki ng halikan niya ako sa pisngi nung nagpaalam na siya. Yun na yun, Mama Mia. Yun na ang simula ko sa mundo ng pag-ibig. Siguro nakaisang dosenang dates kami ni Ramona bago niya ako sinagot. At naramdaman ko na ako na ang pinakamasayang lalaki sa mundo noon. Alam ko na ngayon yung pakiramdam na may karelasyon. Yung lagi mong tinititigan ng cellphone mo at umaas ang magte-text siya o tatawag. Yung tuwing umaga pagkagising mo, siya agad ang gusto mong makita sa screen ng cellphone mo. Mula nung naging kami ay iba na ang dating ng mga salitang good morning at kumain ka na ba? Iba na yung ngiting rumerehestro sa tuwing maaalala ko siya o maaalala mo kung ano ang ginawa nyo nung dalawa na kayo lang. Bawat hibla ng kanyang pagkatao alam kong mahal ko at nagbibigay ng saya sa akin. Tama nga naman pala talaga si Hector. Iba pa rin talaga ang pakiramdam kapag may isang taong nagmamahal sa'yo. Yung isang taong hindi mo lang magiging karelasyon, kundi magiging best friend mo na rin. Yung taong nasasabihan mo ng lahat na hindi ka matatakot na baka mahusgahan ka. Alam kong nagagawa na namin yon ni Hector pero iba pa rin pala talaga kapag karelasyon mo na ang sinasabihan mo nun. Masayang masaya ako sa relasyon namin ni Ramona. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay tinawagan ako ni Hector. Sinabi niya, bakit hindi na raw ako nakakaalalang tumawag sa kanya para kamustahin siya. Ang sabi ko ay busy lang ako. Ang sabi niya naman ay naiintindihan niya ako. Dahil ganun naman daw talaga kapag umiibig at may karelasyon na. Nakapokus ka na lang sa taong iniibig mo. Mama Mia, ang sabi niya ay hinahayaan niya raw ako para masanay na ako na hindi ko siya laging kausap. Sabi ko ay medyo nasasanay na rin talaga ako na laging in love ang pakiramdam ko. Sinabi ko rin sa kanya na hindi na ako papayag na makawala pa si Ramona sa buhay ko. Sinabi ko na rin kay Hector na si Ramona na ang gusto kong makasama habang buhay. Yan, maganda yan. May makakasama ka na kapag nawala na ako. Sabi ni Hector. Nagbago ang mood ko noon at tinanong ko kung bakit siya mawawala. Sabi niya ay napag-usapan raw nilang dalawang mag-asawa na lilipat na sila sa bahay ng lola ng asawa niya. Napuntahan na namin ang bahay na yon nung first year anniversary nilang dalawa bilang magkasintahan. Ang sabi ni Hector ay nag-uulyanin na daw ang lola ni Lilian at wala na raw pwedeng mag-alaga nito kaya nagpresenta na si Lilian para raw makaminos gastos sila sa upa. Mama Mia, medyo nalungkot ako sa balitang yon dahil malayo po ang lugar ng lola ni Lilian. Pero sabi niya ayos na lang din daw yon dahil at least may matitirhan silang permanente at libre. Lalo na raw na malapit na namang manganak ang kaniyang asawa. Sigurado siya na mas lalong aapaw ang kanilang gastos.
Tinanong ko siya kung buo na ba ang desisyon nilang dalawa. Ang sabi niya ay matagal na raw nila itong pinaplano. Hindi na lang daw muna nila pinaalam sa akin dahil hindi pa naman plansyado ang mga detalye. Tinaon lang daw talaga nila na masaya ako sa love life ko bago nila ito ibalita sa akin. Kaya alam ko, Mama Mia, na sinadya nilang ipakilala sa akin si Ramona dahil alam nilang dalawa na iiwan nila ako. Ang sabi naman ni Hector ay gusto lang nilang makasigurado na may makakasama ako kapag umalis na silang dalawang mag-asawa. Medyo sumama ang loob ko. Sinabi ko sa kanya na sanay na akong kasama sila, lalo na siya bilang best friend ko simula pa noong 10 years old kaming dalawa. Ang sabi niya ay maiintindihan ko rin din daw siya kapag nagkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Mama Mia, kahit masakit, kahit medyo nakakasama talaga ng loob ang balitang yon, ay tinanggap ko na lang. Alam ko naman kasi na prioridad na ni Hector ang kanyang pamilya. Pero lungkot na lungkot pa rin ako sa balita. Pinilit ko yung itago kay Hector dahil nauunawaan ko naman ang sitwasyon niya. Magiging 3 na po ang mga anak niya. Hindi rin ganun kalaki ang kinikita niya, kaya kailangan niyang maging praktikal. Tsaka hindi naman habang buhay ay lagi kaming magkasamang dalawa. Pero alam kong habang buhay ay magkaibigan kami kahit magkalayo pa kaming dalawa. May cellphone naman para magtawagan at magkamustahan. Magagawa naman ang paraan. Habang iniisip ko kung ano ang gagawin ko kapag nawala na siya sa tabi ko, ay hindi ko na alam, Mama Mia, pero nawawala na naman ako sa sarili ko. Naisip ko na baka masyado ko atang pinaikot ang mundo ko na kasama si Hector. Masisisi niyo ba ako? Bukod sa mga magulang ko ay siya lang ang nakasama ko mula pagkabata namin. Tapos ngayon ay bigla na lang siyang mawawala. Alam kong nakakahalata siya sa lungkot na nararamdaman ko. Kaya pinilit niya akong pinapasaya sa pamamagitan ng pagsali kay Ramona sa usapan namin. Kahit papaano ay nakatulong yun, lalo na nung nakarami na kami ng alak. Mama Mia, hindi na namin namalaya ng oras ng pag-inom namin. Hindi naman siya hinahanap ng asawa niyang si Lilian dahil nagpaalam ito na dito matutulog sa apartment ko. Bilang ibabalita nga niya sa akin ang plano nilang dalawang mag-asawa. Tawanan at kansyawan at balikan sa nakaraan ang ginawa namin habang may ulirat pa kami. Kahit medyo pabagsak na ang aming mga mata, ay nagagawa pa rin naming magsalita at mag-usap. Hinatak na kami ng antok noon pero pinipigilan pa rin namin dahil kapwa pa kami masaya sa daloy ng aming usapan. Hanggang sa namalayan na lang namin ang matinding hilo. Ako ang unang nakaramdam noon dahil pagtayo ko para kumuha sana ng yelo ay muntik na akong mapabagsak sa sahig. Mabuti na lang talaga at nasalo ako kaagad ni Hector. At doon ay napatingin ako sa kanya at ganun din siya sa akin. Ewan ko kung dahil lang ba sa alak yon pero lumakas ang kabog ng dibdib ko. Lalo na nung wala akong nagawa para kontrolin ang sarili ko nang kapwa namin pinaglapit ang aming mga mukha at ang aming mga labi at naghalikan kaming dalawa, Mama Mia. Halikan na umabot hanggang sa kama. At doon nga ay may nangyari sa aming dalawa ni Hector. Nang mawala ang tama ng alak sa amin ay tsaka kami natigilang dalawa sa mga nangyari. Tsaka namin binalikan ang mga panahon nung musmus pa lamang kami at nagbubulag-bulagan kami sa totoo naming pagkatao. Akala namin ay kilala na namin ang aming mga sarili. Pero mukhang tama nga ang mga tao noon sa paligid namin. Mga bakla nga kaming dalawa. Sila pala ang totoong nakakakilala sa amin. Bakla nga kami. Kaya pala hindi nila kami nilubayan noon dahil gusto nilang kami nang magkumpirma sa katotohanan na bakla kami, Mama Mia. Hindi namin yun nakita.
Hindi namin alam kung bakit at mas lalong hindi namin alam kung bakit ngayon lang namin nakumpirma ito kung kailan pareho na kaming lagpas 40 ang edad at may mga kanya-kanya nang minamahal at kasama sa buhay. Hindi namin alam, basta ang alam lang namin ay kumpirmadong mga bakla kami. At kumpirmado rin na mahal namin ang isa't isa mula pa nung aming pagkabata. Sa kabila ng nangyari ay natuloy pa rin ang pag-alis ni na Hector, Mama Mia. Pero natuloy din ng plano naming ilihim ang relasyon naming dalawa. Oo, ipinasya naming ituloy ang relasyon namin habang kapiling namin sina Lilian at Ramona. Matagal-tagal na panahon na sinupil namin ang tunay naming nararamdaman. At ngayon ngang nakalaya na ito at nauunawaan na namin, ay hindi kami papayag na hindi namin ito maiparamdam sa isa't isa. Bahala na, yun ang sabi namin. Mukha naman kaming magiging masaya, kaya isusugal na namin ang lahat. Palihim akong nagpupunta sa kanila kapag may oras ako at nakakatakas kay Ramona. Medyo naging mahirap lang nung nagsimula na kaming mag-live-in dalawa. Pumayag ako sa idea na yon para hindi siya masyadong magduda. Lagi kong sinasabi sa kanya na may out of town ako at laging biglaan yon para dun sa isang branch namin. Naniniwala naman si Ramona sa mga sinasabi ko, Mama Mia. At hindi na siya nagtatanong pa. Ganun siya kung magtiwala. Kaya naman kahit papaano ay nakakaramdam din ako ng konsensya. Alam kong mahal ko naman si Ramona. Ramdam ko naman yun eh. Gusto ko siyang kasama, pero kung pataasan lamang at patindihan ang nararamdaman, alam kong mas lamang yung nararamdaman ko para kay Hector. Pero dahil komplikado ang aming sitwasyon ay kailangan naming itago ito. Alam naming hindi kami matatanggap ng mga pamilya namin, lalo na ng mga kapareha namin. Iniisip ko rin yung kay Hector dahil pamilyado na siya at lahat ng kanyang mga anak ay mga inaanak ko pa. Ibang iskandalo ito kung sakaling mabuko kami. Kaya Mama Mia, di lang doble kundi triple ang pag-iingat naming dalawa. Kapag hindi naman ako nakakatakas kay Ramona ay si Hector naman ang gumagawa ng paraan para magkasama kaming dalawa. Nung minsan, nakala ko ay hindi uuwi si Ramona sa bahay. Dahil ang sabi niya ay may gagawin raw siya sa trabaho. At bukas na raw siya uuwi dahil kailangan niya raw itong matapos agad. Sa office na raw siya matutulog para doon na makabawi ng tulog. Nagdala pa nga siya ng damit at damit panligo na rin. Tuwang-tuwa akong ibinalita yun kay Hector. Kaya naman nagrason siya sa kanyang asawang si Lilian na pupuntahan niya ako para magkumustahan. Nang makarating si Hector sa apartment namin ay agad kaming naghalikan na akala mo ay mga mag-asawang matagal na hindi nagkita. May nangyari rin sa amin. Nakahiga na kaming dalawa sa kama noon at magkayakap. Pareho kaming wala ni anumang saplot. Nang makarinig kami ng pagkalansing ng susi mula sa labas at paggalaw ng doorknob, alam kong si Ramona yun, Mama Mia. Pero bakit siya umuwi? Akala ko ba sa opisina siya magpapalipas ng gabi? Dali-dali kaming naghanap ng isusuot. Bahala na kahit baliktad ang mga damit namin. Pagalingan na lang ng paghahanap ng rason. Mabuti na lang at nang makapasok si Ramona ay medyo nakaayos na kaming dalawa kahit gulo pa ang aming mga buhok. Mukha namang hindi nakakahalata ang live-in partner ko. Nagulat lang siya nang madatnan niya si Hector dahil wala naman akong sinabing darating ito. Medyo kabado na kaming dalawa ni Hector noon. Masayang masaya si Ramona na nakita si Hector na nagawa pa niya itong yakapin. Nanalangin ako na sana ay hindi kumapit kay Hector ang aking amoy. Mukha namang hindi dahil walang nahalata si Ramona. Sabay-sabay kaming kumaing tatlo nung gabing yon na para bang walang nangyari. Nagpaalam na rin si Hector na uuwi na lang
dahil wala rin namang pagtutulugan doon sa unit ko. Lungkot na lungkot ako noon, Mama Mia, dahil ang dami pa naman naming plano sanang dalawa. Pero wala eh. Kesa mahalata pa kami ni Ramona. Babawi na lang kami sa susunod naming pagkikita. 3 araw matapos ang pangyayaring iyon ay tumawag sa akin si Hector. Mama Mia, ang sabi niya ay sa susunod gagawa pa rin daw siya ng paraan para mapuntahan ako. Ang sabi ko naman ay ako na ang gagawa noon. Ako na ang bibisita sa kanila. Dahil medyo mahal rin ang pamasahe papunta sa lugar ko, Mama Mia. Malayo talaga ang bahay na pinagsistayhan nila. Pero nag-insist siya, Mama Mia, na siya raw ang gagawa ng paraan. Dahil palagi na raw na ako ang nagpupunta sa kanila. Sabi ko ay wala namang kaso sa akin yon. Dahil hindi naman masyadong issue sa akin ang pera. Alam kong gipit si Hector dahil 3 na ang kanyang mga anak. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay pera lang yon. Kaya niya raw gawan ng paraan. Ang importante ay mapakita raw niya sa akin na mahal niya ako at gagawin niya ang lahat para makita at makasama ako. Marami pa kaming pinag-usapan nung gabing yon. Hanggang sa bumangon raw si Lilian at papunta ng kusina nila dahil kukuha ng tubig. Kaya naman dali-dali naming pinutol ang tawag na yon at nagpaalam na sa isa't isa, sabay nagsabihan ng I love you. Sa tuwing nagkikita talaga kaming dalawa ni Hector ay sabik na sabik kami sa isa't isa. Walang katapusang halikan at yakapan. Kung pwede nga lang na gano'n na lang sana lagi. Pero alam kong hindi naman maaari. May ibang taong nangangailangan at mas may karapatan sa mga halik at yakap namin. Kaya alam namin na sa dulo ng bawat araw na magkasama kami ay kailangan pa rin naming umuwi sa kanila. Yun yung pinakamahirap na parte sa ginagawa naming pagtatago. Kailangan namin silang kumbinsihin na wala silang kahati sa pagmamahal namin. Na yung puso namin ay para lang sa kanila. Pero sa totoo lang ay hindi. Hindi namin alam kung paano namin napalipas pa ang ilang taon na nagagawa pa rin naming itago ang relasyon naming dalawa. Ewan, pero parang mas gumagaling na kami at nahasa sa pagsisinungaling at pagtatago. Tuloy-tuloy pa rin kami sa ginagawa namin. Ako ang madalas na magpaalam kay Ramona tulad ng dati, out of town o kaya naman ay may gagawin o bibisitahin ako sa ibang branch namin. Tango lang lagi ang sagot ni Ramona at simpleng I love you na may kasamang halik at yakap. Nakakakonsensya kapag ganito na siya. Lalo na kapag hindi ko alam kung nararamdaman ba niya ang pagmamahal ko para sa kanya. Babae siya, Mama Mia. Alam kong malakas ang pakiramdam ng mga babae. Hindi pa ba niya ramdam na wala na akong pagmamahal sa kanya? Natatakot ako na isang araw kapag naramdaman niyang gano'n ay ako na ang tatanungin niya. Natatakot ako kung ano ang itatanong niya. Bakit nawala ang feelings ko para sa kanya? May iba na ba? Sa pangalawang tanong ako mas natatakot. Ano kaya ang isasagot ko? Oo, may iba na. E paano kung sinundan niyang sino? Isasagot ko ba na si Hector yon? Ganyan lagi ang nasa isip ko tuwing nagsisinungaling ako kay Ramona. Paano nga kung isang araw ay makaramdam na siya? At isang araw nga, Mama Mia, ay nangyari ang kinatatakutan ko. Nagpaalam ako noon kay Ramona na sa susunod na Sabado ay may birthday party ang boss namin doon sa isang branch. Kailangan naming mag-overnight doon. Pumalag si Ramona at ang sabi niya ay may usapan kami na pupuntahan ng mga magulang niya sa Sabado. Hinahanap na raw kasi ako ng mga ito. Lagi raw silang nagtatanong kung kailan ako dadalaw.
Nag-promise naman ako kay Ramona na sa susunod na araw kapag nakabalik na ako ay pupunta kami sa nanay niya. Pero ang sabi niya ay Sabado lang daw available ang kanyang nanay, lalo na ang kanyang tatay. Nagpalusot pa rin ako, Mama Mia. Sabi ko kailangan kong magpalakas sa boss kong yun dahil may nakaambang promotion at gusto ko na sa akin niya yun ibigay. Doon ay sinabi ni Ramona na lagi na raw natataon ang mga out of town ko kapag may plano kaming gagawin, lalo na kapag pupunta kami sa bahay ng kaniyang mga magulang. Sabi ko naman ay nagkataon lang ang lahat at wag na siyang magtampo. Mama Mia, para maiwasan ko ang matinding pagtatampo ni Ramona, ay sinadjust ko na lang sa kanya na mag-date kami agad nung araw na yon. Sabi niya ay may gagawin pa siya. Pero sabi ko ay tutulungan ko siya at kapag nakatapos na kami ng mas maaga, ay lalabas kami para manood ng sine. Kahit na last full show na. Pumayag naman siya. Sabi ko ay pagtitimpla ko muna siya ng kape para mabawasan ang tampo niya sa akin. Habang nagtitimpla ako, Mama Mia, ay sumunod siya sa akin sa kusina. Hanggang sa binitawan niyang mga salita na parang naging bomba sa pandinig ko. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Hector, Tony. Matagal na. Ilang taon na. Nanlamig ang buo kong katawan. Nagsimulang magpawis ang palad ko hanggang sa aking noo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya, Mama Mia. Magaling akong magsinungaling. Gumaling akong magsinungaling dahil sa tagong relasyon naming dalawa ni Hector. Pero nung na-corner na ako ni Ramona at punong-puno ng panlalamig ang mga mata niya, ay bigla na lang umatras ang dila ko. Hindi ako nakapagsalita at tila yun naging isang kumpirmasyon na oo, may relasyon nga kami ni Hector. Ang tagal at nakakatakot na katahimikan ang namayani sa pagitan naming dalawa ni Ramona. Hanggang sa lumapit siya sa akin at tumitig. Inaasahan kong sasaktan niya ako, Mama Mia. Inaasahan kong sasampalin niya ako o sasabunutan o duduraan ang aking muka. Pero hindi yun nangyari. Bagkus ay niyakap pa niya ako at pilit na hinalikan. Punong-puno at ramdam ko ang pagmamahal niya sa bawat halik at yakap niyang yun. Walang halong panghuhusga. Walang bahid ng galit. Gumanti ako ng yakap habang siya naman ay mas humigpit ang yakap nang gumanti ako. At doon ay umangat baba ang kanyang mga balikat dahil sa kanyang paghikbi. Umiiyak siya. At dun ko mas naramdaman ng konsensya. Kailangan ko nang tapusin ang relasyon naming dalawa ni Ramona. Kailangan ko na siyang palayain. Hindi niya deserve ang isang katulad ko. Masyadong malaki ang puso niya at alam kong makakahanap pa ito ng iba. Pero nang sambitin ko sa kanya ang pamamaalam, ay mas hinigpitan niya ang pagyakap niya sa akin. Tila sinasabing wag, ayoko, at yun nga yun. Nagawa pa niyang lumuhod sa harap ko, Mama Mia, para magmakaawa na wag ko siyang iwan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha. Nagmamakaawa siya ng paulit-ulit na wag ko siyang iwanan. Nahanda raw siyang tanggapin ang buong pagkatao ko kasama na ang relasyon naming dalawa ni Hector. Mama Mia, hindi ko nga iniwanan si Ramona. Nagtuloy-tuloy pa rin ang relasyon naming dalawa. Ayaw niyang makipaghiwalay sa akin. Hayaan ko na raw na alam niya ang tungkol sa amin ni Hector at nangako siyang walang makakaalam, lalong-lalo na si Lilian. Kaming tatlo lang daw ang makakaalam ng lihim na yon. Hindi niya ipagsasabi at hindi niya ipagkakalat kahit kanino. Basta wag ko lang daw siyang iwan dahil hindi niya raw kakayanin.
Titiisin niya raw ang lahat basta makasama niya ako, kahit pa may kahati siya sa akin. Awang-awa ako noon sa kanya pero wala akong magawa. Kapag nakipaghiwalay ako ng pilit ay alam kong sasabihin niya ang lahat sa pamilya ko at kay Lilian. Hindi ko alam kung saan kami pupulutin ni Hector o kung may tatanggap pa ba sa amin. Sinabi ko kay Hector na alam na ni Ramona ang tungkol sa aming dalawa. Kahit siya ay kabado lalo na't alam niyang close sina Lilian at Ramona. Paano raw kung isang araw ay bigla na lang maisipan ni Ramona na magsumbong? Pinakalma ko noon si Hector at sinabi kong hindi naman ganon si Ramona. Baka nga mas mauna pang magsumbong ang ibang tao kaysa sa kanya. Nagtiwala naman si Hector. Sinubukang makipag-usap ni Hector kay Ramona nung pumunta siya ng bahay para humingi ng tawad. Pero nagkulong lang noon sa kwarto si Ramona at hindi lumabas hanggat hindi umaalis si Hector. Pareho kaming nakaramdam ng konsensya lalo na nung narinig namin ang pinipilit niyang itago ang kanyang pag-iyak. Hindi na kami nagpumilit pang makipag-usap. Pinauwi ko na noon si Hector. Alam kong kahit sabihing pinayagan ni Ramona ang ganong sitwasyon, ay hindi pa rin talaga yun ayos sa kanya. Alam kong nasasaktan pa rin siya pero pinaninindigan lang niya na wag akong mawala sa piling niya. Isang araw, Mama Mia, ay kinumusta ni Ramona ang relasyon naming dalawa ni Hector. Sabi ko ay ayos lang naman. Sabi ko ay wag naming pag-usapan si Hector dahil hindi ako komportable lalo't alam ko na masasaktan siya. Ang sabi niya naman, Mama Mia, ay gusto lang daw niyang malaman ang bawat detalye sa relasyon naming dalawa ni Hector nang sa ganon ay handa siya sa lahat ng pwedeng mangyari. Mama Mia, ang akala niya raw ay masasanay siya sa sakit na dulot ng lihim naming relasyon ni Hector. Pero hindi pa rin pala. Sabi ko sa kanya ay pwede naman naming tigilan ang lahat sa amin dahil alam ko na makakahanap pa rin siya ng lalaking tatanggap at magmamahal sa kanya. Pero ang sabi niya, Mama Mia, ay hindi niya raw kaya. Kaya tumahimik na lang ako. Hanggang sa bigla siyang nagsalita na kung pwede ba sa susunod na linggo ay wag na muna raw kaming lumabas ni Hector. Gusto niya raw magpasama sa Ubi-Gaini. Doon niya sinabi sa akin, Mama Mia, na 2 buwan na pala siyang buntis. Masayang masaya ako dahil magkakaanak na kaming 2. Pero syempre, Mama Mia, sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano talaga ang mararamdaman ko nung mga panahon na yon. Gustong gusto kong maging isang ama. Pero hindi ako komportable na babae ang magiging asawa ko. Mama Mia, tinanong ko kay Ramona kung kaya ba naming panindigan ang sitwasyon namin. Kaya ba namin na magkasama kaming 2 at magkakaanak na pero parte pa rin si Hector ng buhay ko? Nakita kong tumulo ang luha sa kanyang mga mata, sabay sabing kakayanin niya. Mahirap raw pero kung yun lang daw ang paraan para hindi ako mawala sa buhay niya ay kakayanin niya. Masasanay din daw siya. Alam niyang masasanay rin daw siya. Mama Mia, pipilitin ko sana si Ramona na makipaghiwalay na sa akin pero ang sabi niya ay kailangan niya ako dahil mahal na mahal niya ako. Nakiusap siya sa akin na wag ko raw yun gawin sa kanya. Tatanggapin niya raw ang kahit na ano. Kakayanin niya raw ang kahit na ano basta alam niyang masaya ako. Alam daw niya na si Hector yung lalaking magpapasaya sa akin. Yun daw ay tinanggap na niya. Sabi niya baka sa susunod, pag-aaralan pa niyang tanggapin kung ano pa man daw ang sasabihin ko.
Sinabi ko, Mama Mia, na nakukonsensya na ako sa pananakit ko sa kanya. Pero ang sabi niya ay masaya raw siya na kasama ako kahit na may kahati siya. Hindi raw siya magrereklamo. Magpapasalamat pa nga raw siya kasi kahit papaano ay parte pa rin siya ng buhay ko. Dahil mahal na mahal niya raw ako. Pilit pa siyang umingiti habang pinapahid ang tuloy-tuloy na pagpatak ng kanyang luha. Pikein man niya ang mga ngiti sa kanyang labi, pero nagsasabi ng totoo ang kanyang mga mata na punong-puno ng sakit at pagdadamdam. Pilit nagpapalakas kahit alam niyang gumagapang na siya sa hirap. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sitwasyon ko habang kaharap ko si Ramona. Magkakaanak na kaming dalawa. Ito na ba ang senyales na kailangan ko nang tapusin ang lahat sa aming dalawa ni Hector? Pero paano naman ang nararamdaman ko? Magiging masaya ba ako sa desisyon kong iwan si Hector, lalo na kung alam kong siya na lang ang totoong dahilan kung bakit ako masaya at payapa? Hindi ako makatulog nung gabing yun. Pinagmamasdan ko si Ramona. Napakaganda pa rin niya. Hinawi ko ang buhok sa kanyang pisngi at muli ko siyang tinignan. Dati napapangiti ako sa sobrang saya dahil alam kong nakatitig ako sa babaeng mahal ko. Pero iba na ngayon ang nararamdaman ko. Awa. Awa na lang at konsensya. Burado na ang pagmamahal ko para sa kanya. Ngayon ang unang beses na muli akong tumitig sa kanya mula nung makumpirma ko ang totoo kong pagkatao. Iniiwasan ko kasi siyang tignan dahil alam kong ibubuking lang ako ng aking mga mata sa totoong nararamdaman ko sa kanya, na hindi ko na siya mahal. Ilang araw akong hindi nagparamdam kay Hector. Nag-focus na muna ako kay Ramona. Wala pa akong nabubuong desisyon noon. Naguguluhan pa ako, Mama Mia. Basta ang alam ko ay pinipili kong maging ama, pero hindi kasama doon ang maging asawa kay Ramona. Ibang usapan pa yon. Tulad ng sinabi ko sa inyo ay hindi ko pa talaga alam ang desisyon ko. Panay ang tawag at text sa akin ni Hector, pero lahat yon ay binabaliwala ko muna. Napapansin yun ni Ramona pero hindi na lang siya umimik. Pero sana wag niyang isipin na porke hindi ko muna pinapansin si Hector ay siya na ang pinipili ko. Ayoko kasi siyang paasahin sa wala, Mama Mia. Bigyan niya lang ako ng ilang araw pa at gagawa ako ng desisyon. Sana ay makapaghintay pa si Hector. Pero mukhang hindi na dahil isang araw ay nagulat na lang ako nung pumunta siya sa bahay para kausapin at kumprontahin ako. Tinanong niya kung bakit hindi ako sumasagot sa kanyang mga tawag at text. Sabi ko ay marami akong ginagawa. Galit niyang itinanong sa akin kung ganun raw ba ako kabisi na kahit isang minuto ay hindi ko siya mapagbigyan na i-text o tawagan man lang. Doon, Mama Mia, ay inamin ko na buntis si Ramona. Tinanong ako ni Hector kung siya ba o si Ramona ang pinipili ko. Sabi ko ay pinipili kong maging isang ama. Pero sa pagitan nilang dalawa ni Ramona ay hindi ko pa alam kung sinong pipiliin ko. Sabi niya ay magdesisyon na raw ako para alam niya rin kung ano ang gagawin niya. Pero hindi ganun kadali ang magdesisyon, Mama Mia. Hindi ganun kadali para sa akin. Mahal ko si Hector, pero alam kong mahal ko rin ang magiging anak ko. Tinanong pa niya ako kung pipiliin ko raw ba si Ramona. Sabi ko, ang anak ko ang pinipili ko. Pero parte daw sa package na yun si Ramona, Mama Mia. Yun daw ang realidad. Pero ang sabi ko ay si Hector ang realidad ko. Pagkasabi ko noon, ay bigla niya akong siniil ng halik. 11:00 na noon ng gabi. Abril at tulad ng inaasahan, malinsangan ang hanging dumarampi sa aming mga pisngi na halos magkadikit na. Sinabayan ng init ng panahon ang init ng aming halikang dalawa.
Halik na hindi namin alam kung huli na ba o nasa gitna pa. Sa lahat ng naging halikan naming dalawa, ito ang pinakamainit at pinakamatagal. Hindi kasi namin alam kung ang halik na yon ay huli na para sa amin dahil sa kinalalagyan naming sitwasyon. Kaya naman sinusulit namin ang halik na yon. Walang gustong bumitaw sa halik na yon sa takot na kapag huminto ay baka makarinig na kami ng paalamanan sa isa't isa. Hindi pa kami handa. Kailan ba magiging handang magpaalam ang mga pusong totoo ang nararamdaman? Hindi ko alam kung gaano katagal ang naging halikan namin yon. Basta hinayaan lang namin ang mga sarili naming maging malaya sa totoo naming damdamin para sa isa't isa. Habang naghahalikan ay gumagawa na ako ng desisyon sa utak ko. At mas nangingibabaw ang pagpili ko sa nararamdaman ko, Mama Mia. Oo, nung mga oras na yon ay si Hector ang pinipili ko. Yung taong mahal ko ang pinipili ko. Pasensya na sa magiging anak ko pero balang araw, kapag sapat na ang kanyang kaalaman ay mauunawaan niya rin kung bakit ako ganito at kung bakit hindi ang nanay niya ang kasama ko. Noong mga oras na tumigil kami sa halikan namin at pinulat namin sa wakas ang aming mga mata, ay kapwa kami nagkatingin ng dalawa. Kahit hindi kami magsalita, ay alam na naming pareho ang desisyon namin. Pinipili namin ang bawat isa. Bahala na. Yun ang laman ng mensahe ng aming mga mata. Ilalantad na namin ang relasyon naming dalawa. Ilalantad na namin ang totoong kasarian namin. Hinawakan ko ang kamay niya. Handa na kami. Pero lahat ng yun ay biglang nagbago nang may tumambad sa aming kaliwa. Si Lilian na kanina pa pala nakatayo noon at pinagmamasdan ang ginagawa naming dalawa. Binitawan ni Hector ang kamay ko at nauunawaan ko yon. Ramdam ko ang takot sa kanya. Nagkatinginan na lang kaming tatlo. Hindi alam ang gagawin at hindi alam kung sino ang mauunang magsalita. Hindi namin alam kung gaano katagal na andun lang kami. Basta ang naaalala ko lang, dahan-dahang naglakad papalayo sa amin si Lilian. Nanatiling blanko ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung naproseso ba niyang mabuti ang mga nakita niya. Sinubukang humabol ni Hector pero itinaas ni Lilian ang kanyang kamay para patigilin si Hector. Naiwan kaming dalawa doon. Mama Mia, matagal na palang naghihinala si Lilian kay Hector. Malakas ang pakiramdam niya na may kalaguyo ang asawa niya. Ramdam niya rin kasi ang panlalamig ni Hector kaya sinundan niya si Hector nung gabing nahuli niya kami. Inaasahan niyang may kabit ito pero ang hindi niya inaasahan ay ako ang kabit na yon. Kaya naman sa pagkabigla niya ay umalis na lang ito matapos kaming makita. Umuwi sa kanilang bahay at pinilit itulog ang natuklasang katotohanan. Umuwi rin sa kanila si Hector pero bigo itong makapasok sa loob ng bahay nila. Ilang araw raw itong natutulog sa labas ng kanilang bahay. Panay ang silip ng mga anak niya sa kanya. Nakatingin lang ang mga ito sa kanya at base sa mga tingin ng mga yon ay alam niyang sinabihan na ni Lilian ang kanyang mga anak tungkol sa totoong dahilan ng kanilang pag-aaway. At dahil wala na ring mukhang maiharap si Hector sa kanyang mga anak ay umalis na rin siya doon. Walang kahit na anong dala. Nagpunta siya sa bahay ko at si Ramona ang nakaharap niya. Dahil nung mga panahon na yun ay nasa trabaho pa ako. Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila nung mga oras na wala ako. Pero nung dumating ako ay nakapagdesisyon si Ramona na patuluyin muna pansamantala si Hector sa bahay namin. Natulala ako sa sinabing yun ni Ramona. Bakit niya nagagawa iyon? Bakit sa kabila ng lahat ay may puso pa rin siyang tumanggap ng mga taong nagkamali sa kanya? Magkaiba silang dalawa ni Lilian. Naging magkaiba ang pagtanggap nila sa mga nangyayari.
Hindi ko sinasabing mali ang naging reaksyon ni Lilian dahil karapatan niyang magalit at hindi magpatawad dahil hindi nga naman madaling tanggapin ang mga nalaman niya. Pero si Ramona, Mama Mia, buong puso pa rin niyang niyayakap ang sitwasyon. Hindi ko deserve si Ramona, pero pinaparamdam pa rin niya sa akin na deserve ko ang pagmamahal niya. Hindi ko na alam, Mama Mia, bakit ako pinagpala ng ganitong klase ng babae na hindi ko man lang magawang pahalagahan. Sa ngayon ay magkakasama kaming tatlo sa iisang bahay. Nangangapapa, nagpapakiramdaman. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari sa aming tatlo. Hindi namin alam kung sino ang unang susuko at bibigay sa aming sitwasyon. Basta ang alam ko, 2 tao ang kasama ko sa bahay. 2 tao na nagpapakita sa akin ng pagmamahal sa magkaibang pamamaraan. Masyado akong nalulunod sa mga pagmamahal nila at hindi ko alam kung papaano yun susuklian at kung sino ang unang masusuklian. Si Hector ba na nagpamulat sa totoong ako? O si Ramona ba na kahit nakita na ang totoong ako ay hindi pa rin sumuko? Sino ba sa 2 ang pipiliin ko, Mama Mia? Lubos na gumagalang, Tony. Kung nilagay ka sa isang sitwasyon na kailangan mong mamili, sino nga ba ang pipiliin mo? Ang nagpapasaya sa'yo? At ang minamahal mo? O ang taong nagpapasaya sa dangal mo? Sino ba ang dapat unahin? Ang nilalaman ng puso o ang tanggap ng buong mundo? Hindi ko rin alam kung papaano ka papayuhan, Tony, dahil alam ko na nasa 8 gulang ka na. Siguro nga mas matanda ka pa sa akin, kaya hindi hamak na mas marami kang karanasan sa akin. Mas marami kang kaalaman sa buhay. Pero isa lang ang masasabi ko. Kapag hindi ka naging totoo sa puso mo, gagawa at gagawa ka pa rin ng mali sa mga susunod pang mga araw. Kasi gagawa talaga ng paraan ang puso para masunod siya. Ang hinihiling ko na lamang at dinarasal na sana dumating ang araw na makayanan na ni Ramona na iwan ka. Na makayanan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Na makayanan niyang tanggapin na kahit mahal na mahal ka pa niya, ay hindi naman siyang magpapasaya sa puso mo. Naway mangyari ang lahat ng yun bago pa lumaki ang anak ninyong 2. Bago pa siya magtanong at bago pa siya kutsain ng lipunan. Maraming salamat, Tony, sa pagpapadala mo ng liham mo dito sa ating programa. At kung katulad ni Tony, may sarili kang liham at kwento ng sarili mong buhay na gusto mong i-share, huwag kang mag-atubiling mag-email sa akin, mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag mo rin kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa bawat kwento na ating i-upload. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa patuloy niyong pagsuporta. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.